Nandito kami ngayon sa Cherry Hills Subdivision. Tahimik, maliwalas, at puno ng pangarap ng lugar na ito. Halos nandito na ang lahat ng pinapangarap ng isang tao na payapang buhay. Ngunit hindi mapigilang lumitaw ang nakaraan. Ang nakaraang nakapagpabago sa buhay ng mga residente nito. At ngayong gabi ay aalamin natin kung ano ang nakaraang ito. July 1990 nang mabili ng isang kumpanyang Hapon ng 6 na ektaryang lupang kinatitirikan ng subdivision na ito. Isang pabahay para sa mga kapos sa buhay upang magbigay ng pagkakataon sa mga ordinaryong empleyado na makamit ang pinapangarap na sariling tahanan. Ngunit sa di inaasahan ay ang pangarap na ito ay unti-unting guguho. Amin munang binisita ang Cherry Hills habang putok pa ang umaga upang makita ang site kung saan nangyari ang dating trahedya at makamusta na rin ang lugar pagkatapos ng mahabang panahon. Ito yung dati. Ito yung parang plaki ng ABS-CBN yung nag-report sila dito noong 1999. Ito yung, pero ayun, nakita mo dito. Oh, yung nga yung logo niya, pre. Yung logo, di ba? Nandiyan nawala na ngayon. Ewan ko ba't nasira. Sa paglalakad namin sa lugar na ito, ay kitang masaya at maayos na ito. Ngunit may pakiramdam na pagkalungkot. Dahil 25 taon na ang nakakaraan nang mabalot ito ng takot at pagluluksa. Ilan sa bahagi ng subdivision noon ay nakatayo at malapit sa isang bundok na noon ay may kataasan. Kaya may imagine mo na isa itong perpektong lugar upang tirhan dahil sa payapa at maaliwalas ang paligid. Ngunit habang tumatagal ay ilan sa mga residente na malapit sa bundok ay napapansin ng tila pagkabiyak ng kanilang mga pader. At ilan pa nga sa mga bahay ay tila wala na sa tamang balanse at mas lalo itong naramdaman nang dumating ang isang bagyo. Mula August 1, 1999, malakas ang hangin at buhos ng ulan dahil sa bagyong Olga. Kaya halos nananatili ang lahat sa kani-kanilang mga kabahayan. Bagamat may mga umalis dahil sa mga senyales ng pag-crack, ay may ilang pamilya na nanatili. Nagtuloy-tuloy ang ulan ng ilang araw at noong gabi ng August 3, 1999, habang ilan ay natutulog at nagpapahinga sa kani-kanilang bahay, ay narinig na ang mga sigaw ng mga residente. Nagkakagulo at nagtatakbuhan ng ilan para sa kanilang kaligtasan dahil gumuho na ang bundok na matagal nang nagbabadyang gumuho. Nang tumigil na ang paglamon ng lupa sa mga kabahayan, ay tumambad ang resultang nakakagimbal. Halos nasa 378 bahay ang nalibing at 60 tao ang namatay. Sa masukal at mabatong daan na ito ang papunta sa bundok na noon ay gumuho. Pero sa pagdating namin ay may mga taong naninirahan na rito at ginawa nila itong taniman. Ayon sa napagtanungan namin na nakatira sa lugar na ito ang site kung saan naganap ang trahedya. Ngunit ang bundok na gumuho ay napatag na lang sa katagalan. Kaya ito na lang ang ginawa nilang taniman. Ito yung POV ng bundok. Bago siya gumuho. Parang nabuo siya dahil sa buho. Parang kung taga syudad ka, tapos nangangarap ka na tumira sa ganito, eto pipiliin mo eh. Noong mga panahon na yun yun yung pipiliin mo kasi syempre, sakto lang yung yung income mo. Tapos gusto mo magkaroon ng sarili mong bahay, gusto mo makapagpundar. Isa to sa mga option mo na bukod sa makakalayo ka sa ingay ng syudad, Tsaka hindi binabaha. tapos hindi binabaha kasi nga mataas ng lugar natin. So dito tayo sa napuntahan namin ng umaga, pero ngayon
gabi na. Dito namin check kung anong mga makikita namin dito. Opo. Ano mo gusto mo? Ito yung ibang part ng naguhuan dati. Opo. Opo. Ito yung isa sa mga bahay explorers. Yan. Ang bahay niya isa sa mga natuturo naman dito. Yung kanina kasi doon explorers, yung ginawa natin naman yung part yun, ay yun talaga yung pinakang bundok na bumuwi dati. Tapos, isa to sa mga, sa mga parang natamaan yung pagbuo ng lupa namin. Pero ngayon, hindi na siya pwedeng puntahan. Kasi may pader na dito. Hindi ko alam kung saan tayo makakadaan papunta rin. Pero parang may-ari na itong property na to. Tsaka nakalagay din dyan, mga trespassing. So yun, nagamit tayo nitong spirit box app. Ang nagagawa nito is nag-i-scan siya sa isang sobrang bilis na rate ng iba't ibang mga FM channel. Lumbawa, kada ilang, basta maliit lang na segundo, nagpapalit siya agad ng signal. Tapos ang theory is na namamanipulate yun ng mga spirits para makapagsalita. Yung signal na yon na mabilis na nagpapalit-palit. Yan, tulad niya. Hindi ko alam kung kasama ba yung app doon, kung kaya ba ng cellphone na magawa yung ginagawa ng mismong spirit box. Pero yun nga yung theory, kaya naman ng cellphone na makasagap ng mga FM radios, di ba? So hindi ko alam kung ano, siguro may 50-50 chance na kaya niyang gawin yung ginagawa ng tunay na spirit box. Pero yun nga, dito tayo para i-testing, tanungin sila kung talagang may maririnig tayo. Pwede nyo pong gamitin yung signal netong spirit box para makapagsalita sa mga tanong namin. May kasama po ba kami ngayon dito? Hello? Hello daw, hello? Matagal ka na bang nandito? Matagal ka na bang nakatira dito? Puro starter lang. Puro ano lang. Puro mga kung ano lang nasalita yung lumalabas. Siguro yun nga, minsan may mga part ng radio kasi na parang napuputol-putol yun. So yun yung nagpo-form ng mga salita. Pero mukhang wala. Ano nga ba ang nangyari at bakit nangyari ang trahedyang ito? Isa sa malaking dahilan ng pagguho ng lupa ay ang walang tigil na pag-ulan dahil sa bagyong Olga. Dahil halos 523.3 mm ang rainfall measurement ng mga panahong yun na pumasok sa pagipagitan ng mga bato sa bundok. At ito din ang kiniklaim ng PhilJAS, ang kumpanyang nagmamay-ari sa subdivision, na noon ay inaakusahang di umano gumagamit din ng substandard material sa pag-aayos ng mga namataang bitak sa bahay ng mga residente. Napag-alaman din na di umano nagkwari ang kumpanya sa bundok na malapit sa subdivision upang mapalawak pa ang lugar, na nag-iwan ng 20 talampakang taas na tapya sa bundok. At nabigo silang magpresenta ng tinatawag na geohazard assessment bago ang construction. At nang magkaroon nga ng vertical movement, ang dapat na suportang pumipigil sa pagbagsak ng bundok ay humina. Nalaman rin na ang subdivision ay itinayo sa 27% slope na hindi tumutugma sa 15% na sinabi ng kumpanya. Ayon sa ilang pang pag-aaral na pag-alaman din na malapit sa binangonan fault o paggalaw ng lupa na nagiging sanhi ng fracturation sa mga bato na bumubuo sa bundok at sa kinakatayuan ng subdivision. Doon ay iipon ng nasabing mga tubig ulan at nagiging sanhi na maaaring pagbagsak
Ngunit kung di raw ginalaw ang bundok ay kukunti ang tsansa na ito'y mangyari. Ang isyong ito ay maraming butas na nasilip at sobrang ginimbal nito ang buong Pilipinas. Maraming na-involved na iba't ibang tao, ngunit isa lang ang malinaw. Hindi nito kailanman maibabalik ang buhay ng mga nasawi. Ganda yung itsura ng lugar na to, explorers, paggabi. So gabi nangyari yung nangyari na yun. Alas 8. Gabi yun na umuulan-ulan, sunod-sunod na mga pag-ulan nito. Hindi naman nila inaasahan yun kahit na sabihin pa man natin na sinabihan sila or alam nila, hindi nila inaasahan yun. Ito yung itsura ng gabi. Nahimik na yung mga tao sa bahay. Nahimik na. Papahinga na. So hindi na naman tayo explore sa pinaka-pinangyarihan nung yun, isa sa mga pinangyarihan isa sa mga inabot ng gumuhong bundok na yun, isa to sa mga inabot dati. So dito natin patry na mag-communicate basta makakommunicate ng mga iba pang entity dito. So tatry pa rin natin. Nakasama po ba kami ngayon dito? Yeah? Dito ka ba nakatira nun? No? No. Anong ginagawa mo rito? Isa ka ba sa mga namatay dito? Naririnig ko lagi yes. Tapos no. Wala no, tagal na wala no. Halos walang sagot. Pwede mo bang banggitin yung pangalan ko? Ako nga pala si Josh. Kung naririnig mo ako, banggitin mo yung pangalan ko. Sa sinubukan kong pakikipag-usap sa mga kaluluwa ay wala akong nakuha. Kahit sa mga recordings ay wala. Pero hindi naman ito ang pinakapinunta ko, kundi ang makita ang site ng istoryang gumimbal sa ilan. At kahit di ko ito naabutan, ay naging interesado ko sa istoryang ito. Ang nangyari sa Cherry Hills ay maaaring nangyari na sa iba, sa pagdaan ng mahabang panahon. Maraming namamatay ng dahil sa kapabayaan ng ilan. Hanggang sa panahong ito, ramdam at nakikita ang mga anomalya na nagre-resulta sa pagkawala ng buhay ng ilan. Hindi intensyon ng videong ito ang ipahiya kung sino man ang talagang may sala, kung ang kalikasan ba o tao, kundi isang paalala na maaaring mangyari ito sa atin kahit na sa modernong panahon, kung laging nagiging ugali ang kapabayaan. Ako si Josh the Explorer, at ito ang Explore the Unknown.